Alright mga kapatid, balik tayo sa normal na ating pinag-uusapan. So, alam nyo mga tol, no? Naiintindihan natin ang galit ng madlang people, no? Dahil nasaksihan natin yan doon sa nangyaring gulunga nitong nakaraan sa Menjola, mga kapatid, dahil ang panawagan nila dapat daw makulong ang mga korap. So, intay-intay nyo lang mga kapatid. Tiwala pa rin naman tayo sa ating batas, pero ngayon, eto pag-usapan natin. Ang isa pa sa hinaharap na problema, mga kapatid ng Pilipinas, is yung tungkol dito sa usaping soberanya natin. Kasi mga kapatid, kapag hindi natin to pinansin at binaliwala natin at matuon yung atensyon natin sa ibang bagay tulad na lamang mga tol ng korupsyon dito sa ating bansa, well, totoo naman na kailangan nating pagfokusan yun. Pero kung doon lamang matutuon ng ating pansin at tayo'y pag-aaway-awayin, 'di ba? Ng mga siguro isinugo ng mga mananakop mga tol para gawin 'yan sa ating bansa. Magtatagumpay naman sila sa isang banda sa kanilang plano mga tol na makuha, masakop ang ating mga nasasakupang teritoryo mga tol. So ngayon pag-usapan natin mula rito kay John Reps. Typhoon missile system pinaputok ng Amerika, sabing ganun. Scarborough Shoal napapalibutan ng mga barko ng China. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel mga tol, gumagawa tayo ng reaksyon, komentary, opinion, criticism sa iba't ibang mga video na may kinalaman, partikular mga tola dito sa West Philippine Sea. Siyempre, pati sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. So kung interested ka mga kapatid sa ganitong usapan at ikaw ay isang Pilipinong may pakialam sa ating soberanya, samahan ninyo ko mga kapatid at talakayin natin itong mga issue na to. Pag-usapan natin, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. At sa update naman sa West Philippine Sea, ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra ay nakaharap ang 22 Chinese vessels na nagbabantay sa Scarborough Shoal ayon sa isang maritime expert. Okay mga tol, ang naratibo kasi ng China, para lang mas maintindihan natin, ang naratibo ng China, wala tayong basehan, invalid ang ating claim dito sa Scarborough Shoal. Ito daw ay kanila. Yan ay bahagi ng kanilang teritoryo, kaya nila binabantayan. Ang Pilipinas ay paulit-ulit daw na pumapasok sa kanilang teritoryo, pinoprovoke sila. Kumbaga tayo nagsisimula ng gulo. Yun ang kanilang naratibo. Ito naman ang naratibo natin mga tol na lagi nating ibinabahagi sa mga viewers natin mga tol, no? Etong Scarborough Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. At yung sinasabi nilang 9-dash line na ginawa nilang 10-dash line na kung saan nasa loob naman ng kanilang 9-dash line o 10-dash line itong Scarborough Shoal ay pinawalang bisa na ng international law o ng Court of Tribunal o Court of Arbitration mga tol. Which is hindi nila kinikilala at sinasabi nilang yun daw mga tol ay minanipula ng Amerika. Kaya sabi nila void. Kahit na hindi yun ang sinasabi ng international law. Sa madaling salita mga tol, paninindigan ng China laban sa sinasabi ng batas. Yun na yung magkalaban mga tol hindi na Pilipinas at China Gets ninyo? Hindi na Pilipinas at China ang magkalaban dito. Ang magkalaban na mga kapatid, yung sinasabi ng international law at yung kanilang ipinagmamapilit, yun na talaga yung naglalaban. Tayo naman mga tol, ang sinusundan natin, yung sinasabi ng international law, sinasabi ng UNCLOS which is nakapirma din sila doon. O ngayon, kung pagbabasehan natin, sino ba ang dapat masunod? International na batas? O etong sinasabi lang ng isang bansa? Kahit na gaano kapakalaking bansa, di ba? Hindi mo pwedeng salungatin yung sinasabi ng batas kasi batas nga yan International law, yan yung nagsasaayos di ba? Wala silang basehan. Yan ay inakyat natin sa Permanent Court of Arbitration. Inarbitrate natin yan.
Mga tol, kasi bukod sa Pilipinas hindi lang naman tayo ang merong 200 nautical miles exclusive economic zone. Maging ibang mga bansa, mga tol, meron din silang exclusive economic zone at yan ay napagkasunduan noong 1982 sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, di ba? Hindi naman natin inimbento na eto ang aming 200 nautical miles exclusive economic zone. Hindi natin inimbento yun. Yun ay defined by UNCLOS. Signatory state sila doon, kasama sila mga tol sa nakapirma sa kasunduan na yun. Ang problema, hindi nila sinusunod. Ang pinaniniwalaan pa rin nila mga tol is yung tinatawag nilang historical rights o historical claim nila, which is labag nga sa international law, pero makukulit sila eh. Diba? Sa atin mga kapatid, pumapasok tayo rito sa karagatan na to dahil atin yan. I-easy natin yan. Wala tayong nilalabag na kahit anong batas maliban na nga lang doon sa sinasabi ng China ng batas nila. Pero bakit natin kikilalanin yun? Diba? Bakit natin kikilalanin yung batas nila? Hindi naman yun ang sinasabi ng international law. Hindi naman yun ang sinasabi ng Court of Arbitration. In-arbitrate nga natin yan eh. At saka isa pa mga tol, kahit yung pinakalumang mapa natin, diba? Mas matanda pa yun sa pinakamatandang tao sa buong mundo, mga tol. Yun na yung sinasabi. Etong Scarborough Shoal, tinatawag pa nga yung Panakot Island dati, nasa loob na talaga ng teritoryo ng Pilipinas. Diba? So yun yung ating ipinaglalaban dito. Napakalayo nyo na. Ang layo-layo nyo niya dyan sa lugar na yan, pero inaangkin nyo pa rin. Ang sagot naman nila, hindi naman basehan ng layo para masabing amin o hindi Basta ang kinikilala nila, etong buong South China Sea kanila daw. Pati na rin yung parte ng dagat natin, which is tanong, makatarungan ba? Yun yung ipinaglalaban natin mga tol Kaya nga dapat noon pa lang napaghandaan na natin tong mga ganitong bagay. Napalakas na sana natin yung ating seguridad. Napalakas na sana natin yung ating hukbo. Ang problema mga tol, doon nag-fail. Yung mga nakaraang presidente, hindi nila napagtuunan ng pansin yung pagpapalakas ng depensa natin. Kaya ngayon, tingnan nyo, 2025 naghahabol pa rin tayo. Dagdag mo pa mga kapatid yung problema rito sa ating bansa na parang nilalamon na tayo ng mga buwaya, di ba? Sinabi ng dating opisyal ng United States Air Force na si Ray Powell sa isang post na nagpadala umano ang China ng 8 barko ng China Coast Guard at 14 na maritime militia vessels sa Scarborough Shoal. Ang 44 meters patrol vessels ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra na hindi naman direktang sumugod ay humarap ng mag-isa laban sa isang armada na hindi bababa sa 22 barko ng China na ngayon mga tol, ipinadala. Kung bakit meron tayong Coast Guard dyan, napaka-logical. Napakalapit lang yan sa ating bansa. Malapit lang yan sa coastal area natin. Kaya nga may Coast Guard tayo dyan. Pero hindi na logical mga tol Nung makakita ka dyan ng China Coast Guard, napakalayo na yan sa kanila. Sobrang layo na yan sa kanila. Diba? Wala talaga mga kapatid. Kahit kanino natin ipagtanong. Upang bantayan ang planong pagtatag ng nature reserves ng China sa Scarborough Shoal. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi nito papayagan ang China na magtayo ng nature reserve sa Scarborough Shoal habang ang Department of Foreign Affairs naman ay formal nang naghain ng isang diplomatikong protesta laban sa China. Kita nyo dahil umano sa plano nito. Diplomatikong protesta mga tol. Ang sagot nila dyan, panghaharas, panggigipit, pananakit. Yun ang sagot nila dyan, di ba? Itong nakaraan lang mga tol, isang crew ng BFAR ang nasugatan dahil nga sa pagbobomba nila ng water cannon. Kaya misyon ng maliit na barko na ito ng Philippine Coast Guard na bantayan ang lugar dahil sa posible umanong pagtayo ng China na mga infrastruktura sa bahura. Grabe, 44 meters lang, isang piraso pa, nga. Paulit-ulit na 44 meters lang yung barkong ipinadala natin. Pero mga tol, yung dawang nanghaharas, sabi ng China. Yung mga maliliit nating barko, mga tol, binabangga pa daw sila mga tol. Imagine nyo,
Sa ngayon ay wala nang makakalapit sa Scarborough Shoal dahil Wala na, napalibutan na oh. napapalibutan na ng mga barko ng China ang buong Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Samantala matapos punahin ng China ang Amerika at Pilipinas kaugnay sa pag-deploy ng Typhoon missile system sa bansa, abay muling nagalit ang China matapos mag-deploy muli ang Amerika ng Typhoon missile system nito sa Japan. Papansin nyo mga tol, ang ginagawa naman ng US is pinapalibutan din ng China. Pumapalibot din sa kanila no? Naghahanda, naglagay ng mga malalapit na armas. Ito'y pamigil din mga tol doon sa plano ng China na sakupin ng Taiwan. Palagay ko lang palagay ko ito'y pamigil din nila. Kung saan ipinasilip rin ng Amerika kung paano pumutok ang kanilang Typhoon missile system na kaya umanong abutin ang China. Kaya nga talagang takot na takot ng China dyan mga tol. Kahit saan ilagay ng US yan na malapit sa kanila, nanggigigil sila. Dito sa Pilipinas, di ba? Dito alam ko, 2 na rin ang Typhoon missile dito sa atin. Diba? Nasa sekretong lokasyon daw, ayaw ipaalam. Tapos eto, nagdala ngayon sila sa Japan, nagagalit din sila dyan. Abot na abot sila niyan eh. 我が国周辺には強大な軍事力を有する国家が集中しており、軍事力のさらなる強化や軍事活動の活発化が Ang pinapangambahan ng China mga tol, bumalik yung Japan doon sa dati nilang pag-uugali. Itong Japan, diba? Kasi grabe yung pinahirapan ng mga Hapon tong bansang China dati. Kahit balikan ninyo yun sa kasaysayan mga tol, napakaraming Chinese ang natigok nun. Dahil sa pananakop ng mga Hapon. Kasi grabe naman din kasi talaga napakalupit ng mga Hapon nung araw. Hindi na tao, tingin nila sa ibang lahi sa mga kalaban nila. Parang hayop. Nagkaroon pa sila ng mga paligsahan, paramihan sila ng madededo nila. Ganon sila katindi mga tol, ng mga panahon na yun. Kaya nung pinatikim sila ng US, ng talagang totoong puwersa, ayaw pa nilang sumuko, mga tol. Pinatikim ulit sila ng pangalawang puwersang ganun din. Diba? Una, Hiroshima, Nagasaki, ewan ko kung sino na una dun sa dalawang yun. Diba? Yun, sumuko sila, mga tol. Teka, wala kami niyan. Suko na lang kami. Wala kami niyan eh. 注意到有关报道，中方已多次就相关问题表明严 China has repeatedly expressed its serious concern over the issue. 重关切。中方一贯 And has always firmly opposed the US 坚 deployment 决反对美国在亚洲 of the Typhoon Intermediate Range Missile System in Asian countries. 国家部署低风中导系统，在日部署 The deployment of such a system 中 in 导系统 Japan 将进 will further undermine the legitimate security interest of other countries. 一步损害其他国家正当安全利益，对地区战略 And pose a substantive threat to regional strategic security. 安全构成实质性威胁。美方、日方应切实尊重他国安全关 Gumagamit sila ng ibang bansa, no? Hindi nila masabing sila lang ang tutol eh. 切，不得引入 Refrain from introducing the Typhoon Intermediate Range Missile System. 低风中导系统，以实际行 Pero mo, Typhoon pa lang yan mga tol ha. Samantalang nitong nakaraan, di ba yung nag-victory parade sila, napakarami nilang pinaparada. Diba? Sobrang dami nilang pinaparada. Lalaki ng mga missile na pinaparada nila eh. Pero sa Typhoon missile mga tol, nanginginig mga tuhod nila. Paano? Alam kasi nila yung mga pinarada nila hindi uubre. 动为地区和平稳定发挥正面作用。由于军国主 Due to its history of militarist aggression, ayan, yung sinasabi nilang history. Natatakot sila na bumalik yung Japan sa ganong pagiging agresibo. 义侵略历史，日本军事安全动向一直备受亚洲邻国 Have always been closely watched by its Asian neighbors and the international community. Kayo lang. 和国际社会高度关注。 Okay ang pinapakita na ng Japan ng matagal na panahon na eh. Hindi na nga sila nagsundalo eh. Hindi na nga sila pwedeng makisali sa kung ano-ano man dahil yun ang kasunduan sa kanila eh.
今年是中国人民 This year marks the 80th anniversary of the victory 抗日战争暨世界 in 反 the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression in the world. 法西斯战争胜利80周年，我们 Anti-China urges Japan to deeply reflect on its history of aggression. 敦促日方深刻反省侵略历史，坚持走和平道路，在 Commit to a path of peace. Dapat ito mga sinasabi ng China na nakaharap sila sa salamin para bumabalik sa kanila. 军事安全领域谨言慎行，不要做进一步失信于亚洲邻国和国际社会的事。 Dapat yan ang inaasikaso ninyo, hindi yun sa Japan. Avoid losing trust. Dapat kayo yun para maibalik ang tiwala ng maraming bansa sa inyo. Hindi naman Japan ang problema ng mga neighboring countries Sila Dahil sila yung nananakop, hindi naman Japan Actually, pati nga Japan, mga tol, binabantay ang teritoryo nila dahil gusto ring sakupin itong China di ba? Yung kanilang Senkaku Island, di ba? Gustong sakupin ng China yon. At saka ngayon, mga tol, sino ang may issue na gustong manakop? Di ba sila rin naman? Itong China, gusto nilang sakupin itong West Philippine Sea. Gusto nilang sakupin itong Taiwan. Di ba napakaraming gusto nilang sakupin? Diba? Ayun din ang problema nga nila dun sa border nila kasama sa India. Gusto rin nilang sakupin At yung isang lugar dun sa India, mga tol, pinangalanan na nila. Tinuring na talaga nilang kanila. O di ba pananakop din yun? Kaya nga mga tol, sobrang talaga nitong mga to. Mapanlin lang yung nila, mga sinasabi nila, mga kapatid. No, bata yan mga tol sa nakikita nating ginagawa nila mismo dito sa West Philippine Sea. Kung saan mga tol, kahit na meron ng hatol ang International Court, meron ng hatol ang Court of Arbitration, Permanent Court of Arbitration, meron na tayong 2016 Arbitral Award, bali wala pa rin sa kanila. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.